kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo pumisan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabay, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo, malibang sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano po maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak ulit? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa ating pong narinig na Ebanghelyo, ipinapaalala sa atin yung tagpo bago pa maganap ang lahat ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Kristo na isang Pariseo nagngangalang Nicodemo ang nakipag-usap kay Jesus. Pag sinabing Pariseo, itinuturing ito ng lipunan ng mga may alam, matatalino, dahil nga sila ang nakakapagbasa. Hindi lahat ng panahong yon may kapasidad para makapagbasa o makapagsulat kasi kailangan mo ng isang guro na magtuturo sa iyo. Kaya iilan lamang silang matatalino. Pero dito po sa tagpong ito, nakikipag-usap siya kay Jesus dahil marahil naguguluhan siya. Na sa kabila ng katalinuhang taglay niya, hindi pa rin niya maunawaan ang mga nangyayari. Lalo tigit ang patungkol sa mga sinasabi ni Kristo, kung saan siya nanggaling at kung sino siya. Kaya nga ang paanyaya sa kanya ni Jesus ay hindi lang basta talino, kundi magkaroon ng pananampalataya. At higit na mahalaga ang pananampalataya kaysa sa kaalaman o karunungang natatamo natin. Dahil maraming mga tao ang matalino, at habang tumatalino, lalong nagdududa kung mayroon nga bang Diyos. Dahil para sa kanila, o para sa mas marami, hanggat hindi nakikita, hindi paniniwalaan. Pero ang pananampalataya, tinatanggap natin kahit hindi nakikita. Kaya nga sabi dito, no, yung literal na pag-unawa ni Nicodemo, kailangan daw bang ipasok ulit sa tiyan ng isang ina para ipanganak ulit?
Pero ang sabi ni Kristo, hindi naman yon, kundi yung pagkilala at pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, lagi, Pasko ng pagkabuhay, inaasahan na mayroon ding nagbabago sa bawat isa sa atin. Kung hindi man 100%, at least unti-unti, taon-taon na pagdiriwang natin, may nagbabago sa atin. Kaya nga, di ba, kung maalala niyo po, nung linggo ng pagkabuhay, nung Vigil Mass at nung mismong araw ng linggo, nagkaroon tayo ng pagsasariwa ng ating pong pangako sa binyag na itatakwil ang kasamaan, ang kasalanan, at yayakapin ang pananampalataya na ibinigay sa atin. So ano na nga ba? Naalala pa ba natin o parang nakisindi lang tayo ng kandila? Nakisagot lang tayo na, opo, itinatakwil namin. Opo, sumasampalataya kami. Kasi makikita po naman sa atin kung tayo ba ay nagbabalik sa lumang buhay o nagkakaroon tayo ng pagpapanibago sa ating buhay. Yung mindset natin, yung pag-uugali natin, pagkilos natin, nawa ay mayroong bagong tayo, bagong nilalang dahil tayo po ay mga ipinanganak sa Pasko ng pagkabuhay. Amen.